Tuwing sasapit ang Kapaskuhan, kanya-kanyang reunion ang ating nasasaksihan. Iba't ibang gimmick at pakulo ang pinagpaplanuhan. Masasarap na pagkain at mga palaro, siguradong meron yan. Ngunit iba ang kaso na mag-inang si Ding at anak nitong si Melin dahil sa loob ng 4 na dekada ay hindi pa sila nagkakasama. Magkikita pa kaya silang muli? Ano nga ba ang punot dulo ng pagkakahiwalay ni Nanay Siding sa kanyang mga anak? May 1984, nagtatalo kami sa asawa ko kasi lasing siya. Ano ba? Umiinom yung tao? Pakilamay ako Tapos, naman masyado. Kasi siluso yon. Sa totoo lang, may kasalanan din ako kasi nanood ako ng sine. Kaya pagtapos ng mag-away, umalis ako, pumunta ako sa akong kapatid. Sabi ng kapatid ko, huwag ka nang ma-stress, may pamanood tayo ng sine. Di nanood kami ng sine. Ang pag-uwi ko, nagdala ako pasalubong sa anak ko. Yung panganay ko, ang pasalubong ko, maning pangalawa, hotcake. Bihan ako nga, ang galing mo no. Nanood lang ako ng sine kasama ang kapatid ko. Ang sabi niya, Kasama mo na naman lalaki mo, no? suntukin kita ngayon. Sumpatay na lang kita. Akala ko biro kasi kabuwanan ko na eh. Sino bang mag-akala nga suntukin ka nga? Sige! Subukan mo! Patayin mo na ako! Labis na kalupitan ang sinapit ni Aling Siding sa kamay ng kinakasama niya na kahit siya pa'y buntis at kabuwanan na, nagawa pa rin siyang saktan ng kanyang kinakasama. Parang nakakita akong mga istar-istar na nawala ako sa paan ko. Siguro, akala siguro niya napatay ako. Kaya natakot siya. Lumaya siya, tinangay niya ang dalawa naming anak. Dahil sa takot na baka napatay niya si Siding, agad siyang tumakas at tinangay pa pati ang dalawa nilang anak. Nang hindi na malaman ang gagawin, tuluyan na niyang inilayo ang dalawang anak at itinago mula sa kanilang ina. May nakatakbo doon sa kapatid ko. Sabi nga, puntahan yung kapatid niyo kay Gibugbog. Sabi ng kapitbahay ko, di pumunta yung kapatid ko. Sadyang nagising na ako, hinahanap ko na ang mga bata. Sabi ng kapatid ko, wala na. Dinala ng asawa mo. Wala ko yung gawa. Tana, dalhin ta ka sa amin. Ate, asan mga anak ko? Asan si Janice? Asan sila? Ate, mga anak ko nasa! Nang dahil sa pagkawala ng mga anak niya, si Nanay Siding halos mabaliw sa kaiiyak at kahanap sa kanila. Di kuan ko ang bahay namin, pinuntahan ko, baka nandoon na, umuwi na. Ang akong hotcake ug ang manay nandyan pa. Sa ato pa hindi di sila bumalik. Di iyak naman ako. Melin! Janice! Sumusan na yung mga anak ko. Paano ko nila paghanap sa mga bata? Pagka 25, nanganak naman ako. Sa dihang ang anak ko, ma'am, nag-isang buwan. Kung makakita ako sa damit sa mga bata, iyak ako ng iyak. Sabi ng mama ko, kahit baka mag-iyak, lumuha ka ng dugo, wala ka nang magawa. Huwag ka nang kasi papa yun ang nagdala sa mga anak mo. Hindi yun pabayaan, kaya ganit di takas niya, kay mahal niya yung mga anak. Sabi ng mga kapitbahay, dito siya nagmula sa Butuan, pero dili siya taga dito. Taga Leyte daw yun. Gibinta ko ang bahay namin. Pati bike niya nga service sa trabaho, gibinta ko. Sa totoo lang, ma'am, nag-asawa ko ulit. Mga 3 years ako nag-asawa ko. Totoo, nawala sa pag-asawa na ako, nanganak ako, para nang nawala na ako ang mga bata. Nakalimot na ko. Sa totoo lang, nalimutan ko na sila. Sa kabila ng paghihikahos at kapos sa pera, di na paghinaan ng loob si Nanay Siding at patuloy pa rin sa paglaban sa buhay. Malit pa lang po ako na bata, dinala ko ng papa ko daw dito. Story po kasi yan ng papa ko din, dinala niya ako sa Ormoc City. Tapos kinuwento niya din sa akin na nung nagkaisip na ako, kinuwento niya ang tungkol kay mama na wala na si mama. Hindi sinabi ni papa na buhay pa. Ang sabi lang ni papa is wala na si mama, yun. Tapos yung buhay ko kay papa, naranasan ko talaga yung hirap. Actually, 2 kaming magkakapatid. Malayo na nga sa kanilang ina si Melin at ang ate niya. Karahasan din pala ang dadanasin sa puder ng kanilang ama. Maski sila mismo magkapatid, ay magkahiwalay pa nga. Lasinggero kasi yung papa namin.
pinapatay si ate sa palo. Kaya nung nagkaroon kasi ng malaking baha sa Ormoc City, pinagbili si ate ng 100 ni Papa. Yun. Iyak-iyak ako noon kasi ayaw ko sana na magkahiwalay kami ni ate. Tapos sabi ko kay ate, balikan mo ako. Hindi ako binalikan ni ate. Ilang taon tiniis ko yun. Nung ako na lang mag-isa sa mga kamay ni Papa, hirap ng buhay ko kasi tinuruan ni Papa ko na magluto. Sa murang edad ko, 6 years old, marunong na ako magluto, marunong na ako gumawa ako ng kahit anong ulam. Tapos hindi yun kay Papa kasi nga di nga masarap yung luto. Sa nasusunog yung luto ko. Bugbog sarado din ako kay Papa. Yung naranasan ni ate, naranasan ko din. Hindi lang pambubugbog ang mapapait na dinanas ni Milene mula sa kanyang ama. Nang dahil sa kapabayaan din ito, isang kahindik-hindik na pangyari ang paulit-ulit itong naranasan. Iniiwan ako ni Papa sa kapitbahay. Hirap ng dinanas ko doon. Doon ka man na kay kuya mo sa kapitbahay. Iwan mo na kita doon. Ayoko po. Umuwi si Papa kasi kaibigan, matalik niya yung kaibigan. Tapos sinasabi ko kay Papa na ayaw ko nang magpaiwan doon kasi hindi maganda yung ugali ni Tio GC. Pero hindi ako pinakinggan ni Papa, iniiwan pa din ako. Pinapalo niya ako kasi gumagawa ako ng kwento. Huwag mo na si Maylin Ikaw na bahala. Ang hindi pakikinig ng kanyang ama ang naging sanhi upang magahasa ng ilang beses ang kaawa-awang si Milene. Hanggang paulit-ulit ako. Naranasan ko talagang ma-rape. Paulit-ulit akong rape ni Tio GC. Hindi ko sinabi lahat. Wala mo lang akong masabihan. Ayoko na sana yun nabalikan Tara Milene, laro tayo. Hindi ako nagsalita kay Papa hanggang sa may naramdaman na akong sakit sa katawan ko. Lumapit ako sa kapitbahay namin na matanda. Doon ko sinabi lahat-lahat. Sabi ko, tinawag kong nanay. Sabi ko, Nay, ginalaw ako ng kaibigan ng Papa ko. Tapos nanay nagsalita kay Papa. Hindi maniwala nung una. Ayaw maniwala ni Papa nung una kasi nga kaibigan niya. Tinulungan ako, dinala ako sa hospital. Tapos ako pa si Papa naniwala. Kinuha ako ng DSWD. 9 years old ako. Noon, ma'am, kinuha ko ng DSWD. Doon na ako lumaki. Sana hindi na lang ako dinala ni Papa dito. Sana nung nagkaiwalay sila si Mama, sana pinabayaan na lang niya ako hanggang sa mamatay. Kasi buhay naman ako, pero durug-durug naman yung kasing puso ko, ma'am, tsaka yung katawan, ma'am, sa palo, ma'am. Kaya ang pangungulila sa ina lalo pang umigting. Gusto ko talaga magkaroon ng ina. Gusto ko talaga maranasan yung may inang mag-alaga at magmamahal sa'yo. Yun, pero hindi yun binigay ni Lord sa akin. Tila tinadhana ng panahon na sa wakas ay makikita ng muli sina Nanay Siding at Milene. Bilang regalo, sinikap ng aming programa na madala rito sa Maynila si Milene. Masaya po. Hindi ko po ini-expect na si Mama darating ngayong gabi. Sobrang saya ko. Yung hindi ko naranasan dati, parang ngayon, parang nabalik kahit papaano. Parang nakaranas din ako ng katulad nito, yung mamasyal kami. Yun lang po. Sobrang saya-saya. Dublihin ko ang saya na nakita ko na akong anak. Tapos nagpasalamat ko sa Panginoon o saka kay Rapi Tulfo na nagka-banding kami ng dahil sa kanila.
Thank you po talaga, Sir Rapitol po, sa tulong mo na binigay mo sa amin, kay mama ko, yung nakapagbanding kami. Sobra-sobra nga ako nagpapasalamat sa iyo. Una-una po sa lahat, sa Panginoon po talaga. Sana po, Sir Rapitol po, marami pa po kayong katulad namin na matutulungan niyo. Thank you po talaga dito po sa tulong niyo po. Saka sa lahat po na ginawa niyo po sa amin mag-ina po, na magkapagbanding kami. Thank you po, Sir Rapitol po. Naging malupit man sa marami sa atin ang tadhana ngayong taon, ang mahalaga ay huwag tayong sumuko. Kailanman, huwag sana nating sukuan ang ating mga sarili, pamilya, at higit sa lahat, ang may kapal. Yan ang tunay na diwa ng Pasko.